Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanaan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada nang naghahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Runyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Merkado. Mientras tanto, kaibanan ng DSWD na kasumaro man si Presidente Marcos sa pagbariwas nin pigduruwang kilo ning nakumpiskar na sira sa 21,000 na mga residentes duman sa Maseco. Nasa 150,000 na pamilya ang nakaresibing makarel, kabali ang mga naghali sa NCR, Bulacan na sing Cavite. Tatawan man ang mga city jail, public hospitals, as iba pang care facility sa sinambit na mga lugar ka mga kinumpiskar na kontrabando. Mientras tanto, matugang sa iba pa mga balita niya tungkol sa Senado Nacional, inapurbaran ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagtataon ng 20 mil pesos na one-time service recognition incentive SRI sa mga empleados kang gobyerno. Pasado sa Administrative Order No. 72, mapun sa Pitsa 15 kan Disyembre, ang pagkataw kang SRI itatao ini sa kabos ng mga empleyado, regular, kontraktual, asimang kaswals. Kan mga ahensya kang gobyerno, kabali ang mga nasa government owned and controlled corporations, asin mga state colleges and universities. Kabali man ang mga pulis, soldados, bombero, jail officers, correction officers, asin man mga Coast Guard personnel. Pigheras ni Department of Education, Secretary Sani Angara, na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mismo nagsabi na re-reviewan niya ang budget kang ahensya na kinaltasan kang Kongreso. Patandaan sa nangyaring Bicameral Conference Committee, kang Senado at ibang kang Kamara de Representantes, dahil pa rin nahaloy. Binabaan na sinaging 737 billion pesos ang budget kan DepEd para sa 2025. 12 billion pesos mas sa baba kumpara sa 748.6 billion pesos na erot na pigtagabang pundo sa ahensya. Katakod kani sa sarong pahayag, liwat na ipinaarmi ang Angara ang sayang kamunduan sa kinabdan kang budget kan sa indang ahensya sa BICAM. Urog na 10 billion pesos subot ang kinaltas para sa kuta na sa silang computerization program. Anakan sabi ni Angara, ang kakayunan man, re-reviewan kang Presidente kang Pilipinas ang sa indang budget. Karitarikod na Disyembre 12, kang inot na ipahayag ni Angara, ang sayang pagkamundo sa desisyong kang Kongreso na bawasan ding 12 billion pesos ang budget kang DepEd. Mientras tanto, gilibo man rason ni Congressman Rolls Gutierrez na kaipuan mo ng kwintanahon ang mga nagamit na pundo kang DepEd durante kasi Vice President Sara Duterte ang sekretaryo kani bago makaigwa nin mga bagong alokasyon. Batandaan, piganunsyal kang Presidential Communications Office na nayaon sa Office of the President na ang inaprubaran kang Kongreso na 6.352 trillion pesos na national budget para sa masunod na taon tanganing babo sisi as nakatalaan ng pirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bago mag-Pasko. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:14 ang oras yatong unyan.
Pinapasiguro ni Senador Wing Gatchalian na matatawanin proteksyon ang mga pasayeros ng mga taxi as in tourist car transport services urog na ngunyan na panahon kang holiday rush. Ini ang katuyuan kang Senate Bill number 819 o ang an act establishing the rights of passengers of taxis, tourist car, transit services, and other similar vehicles for hire. Naisinangat niya ngunyan ng 19th Congress. Sigung Gatchalian, ang mga pampublikong transportasyon parating pinapakinabangan asin in demand kada rush hour, panahon ng Kapaskuhan, taguran, asin 10 oras ng pagkabanggi kung kasurin na problema ang seguridad ng mga pasayeros asin kakulangan nin iba pang pagi nin transportasyon. Mientras tanto, tinabandong pagkasenador na ang siring na mga insidente ang parating pinaparampas asin dahil inaaksyonan huliman sa kakulangan ng mga lay na minaprotuhir sa mga pasayeros o commuter. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa tauman kan investigasyon na ginigibok kang Quinta Committee kang Kamara de Representantes, pigatulod man ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagkreal ng sarong Mega Government Task Force na manapag sa mga price manipulator asin mga oportunistang negosyante. Nareskubre kang Quinta Committee na pinapamayuhan ni Congressman Joel Salceda kang Albay ang sarabuatan subot ka mga negosyante kaya mantinidong halangkaw ang presyo kang bagas dawa igwanang oversupply asin binawasan na ang taripa na ipinapataw sa imported na bagas. Ibig propiner ni Romualdez na ibali sa task force ang Department of Agriculture, Department of Justice, kaibanan ang National Bureau of Investigation, Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue, asin Department of Trade and Industry. Siguro sa lider kang Kamara, dapat wala din poder ang Mega Task Force na makapag-consider ng inventaryo sa mga warehouse, basirip ang mga binasunod sa mga patakaran asin lay, ang mga warehouse asin magpasarado ng mga bodega na dahil nagsusunod. Gusto pa ni Romualdez na magsumitirma ng report ang task force sa Kongreso bulan-bulan. Sa pagdagugang komite, karakteriko na simana, sinabi kang Philippine Statistical Authority, naghuros ang demand-supply ratio sa 82.5% pagali sa 69.4% kunya na taon, nasa ng indikasyon kang oversupply kang bagasa. Ipinahayag man ni Congresswoman Stella Kimbo na nasa 13 bilyones pesos ang ingreso kang mga negosyante kang bagasa uliman sa pagbaba kang taripa kang imported na bagas na dahi kani ipinapasa sa mga konsumidor. Sigun man kay Salceda, ang presyo kang bagas dapat nasa 35 pesos kada kilo sana. Ulit ang landed cost kang imported na bagas nasa 33 pesos and 95 centavos na. Tinabandon ni Romualdez na ang isyu kang bagas bako lang sarong isyong pang-ekonomiya kundi mapalapit sa food security asin man national stability. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya mga tugan, 18 minutos magalampas ang alas 5 ni pag-aga. Haros 14,000 na kandidato, political parties, asin na party list organization, ang nagsubiter na ng aplikasyon para sa registration kasi ng online campaign platforms para sa May 2025 midterm election, sabi kang Commission on Elections. Kadaklan sa mga nag-apply, 13,416 na madalagan para sa local elections, mentras tantong 70 ang senatorial aspirant. Sa ibong dalado, ang aplikasyon para sa party list organization as political parties, asing koalisyon nasa kabilugan 237. Ipinahayag ni Comelec spokesperson John Rex Laudianco. Nagabos na aplikasyon, bubusisyon para sa compliance. Ang Comelec Resolution Number 11064 nagusugo sa gabos na nagmamaot ng eleksyon sa masunod na taon na irehistro ang sa mga social media accounts as in pages, websites, mga podcast, blogs, flags as in iba pang online as in internet-based na campaign platforms. Kakampi Network News. Kakampi Network News. 19 minutos mga tuga magalampas ang oras na alas 5 ng pag-aaga. Nagpayag ng pagginayang ang pamilya Biloso huli sa Dainadagos
Asa ng biyahe pasiring Indonesia para bisitahon si Mary Jane Veloso. Sa payag ng pamilya, nakaresibir si daling surat gikan sa Department of Foreign Affairs. Naday na banaragos sa silang biyahe sa naka-schedule kuta. Unyal daw o sa agad Disyembre 17. Basado sa surat kan DFA, nakatalan na ibiyahe si Mary Jane na pasiring Jakarta para punan ang proseso para sa iyang pag-transfer pabalik sa Pilipinas. Ang pagkabalyo kay Mary Jane Veloso sa Jakarta, basado sa kasuguan kang Indonesian Ministry of Law, Human Rights, Immigration and Corrections. Sa kunyad, mayo pantalan daw petsa kunyarin mga kapuli sa Pilipinas si Veloso. Batandaan sinabi kang gobyerno na bago magpasko, mga kapuli na sa Pilipinas ang Pinay drug mule convict. Ang pagpuli ni Veloso sa Pilipinas, yan matapos magtugot ang gobyerno kang Indonesia na papuliro ni ning nasyon na mayong anuman na kondisyon. Sa payag kang pamilya Veloso, sinda naghihinayang na day mananagos ang pagbisita ni kay Mary Jane, lalo na asin sa ining pinaghanda na maray. Basado sa pahayag kang pamilya, sinda intero ng pungaw na makaibaran si Mary Jane. Bakalisan sa rong taon o nahuri ninda ining mabisita. Sa imong dalado, ipinahayag ng kapamilya na sinda maugmang maray, ngunit haranina ang pagpulit ni Mary Jane digdi sa Pilipinas. Kakampi Network News. Network News. Alas 5:21 ang oras siya tungod yan. Sa mga bareta muna halis sa luwas, Market Enterprise and Promotions Office o MEPO, pigheras na ang mga regulasyones sa pagtiyenda ng paputok sa Naga para sa pagsabat kang Pasko asin bagong taon. Baretang haliki Maiko Garcia. Latag na kang Market Enterprise and Promotions Office, so may po ang mga regulasyones sa pagpapabakal pagtenda ng paputok digdi sa lokasyon ng Tinaga. Sabi ni Market Superintendent Ramon Florendo na pupunan sa petsa 23 sa pagtenda sa asin ang sulamenteng lugar na pagtitindahan yung Riverside kang Merkado Publiko sa Barangay Tinaga, ulitayan ang nakabugtak sa ordinansa. Madurar ang tirendahan, sundong petsa 31 kan Disyembre, imbelto ang 31 mga kwalipikadong firecracker vendors na nag-apply sa sinda nakatalaan man na patiripunon sa aga, alaw na Martes, kibana ng mga punong barangays kang Naga. Sa kuntano kay po ng mga kapitan, sinabi ni Florendo na ngarig araw ka mga barangay officials ang regulasyones sa kung ano ang pagtutugutan sa ng paputok asin unsain sana ang designadong lugar kan pagpapaputok lalo na ang mga barangay asin ang mga establishments sa sindang nasa sakupan nagkukondusir ng mga fireworks display. Sa gigibo na tiripon sa aga, yaman ng Public Safety Office, Naga City Police Office, Bureau of Fire Protection Kanyaga sin CDRRMO, narigmataw ang sa mga kanya-kanya man na regulations sa simbagirundum bilang parte kang binilog the task force paputok digdi sa Naga. Dagdag pa ni Florendo na pinapangaladan man ng mga minor de edad na di sila pwedeng magbakaling paputok sa mga nasambitan na petsa asin lugar. Dagdag na bareta sa Ladulcan ni po si SNG. Sir Michael Garcia reporting. Mientras tanto, lalaki arestado sa pagbakal ng baril asin pagsari ng illegal na droga sa Banuan Cambao, Camarines Sur. Report na haliki Junel Cuba. Junel. Arestado kan mga miyembros kan Philippine National Police anda sarong lalaki matapos ninian magpabakal ninda baril asin na pag-ingat kanda illegal na droga dyan sa Banuan kan Baaw, Camarines Sur. Yan uliman kan direktiba na ipinagapapasunod kan liderato kan Philippine National Police sa paglapag duman sa mga mayo nin lisensya ninda baril. Matindi ada pag sasagibong unyan kan mga miyembros kan PNP sa pagrekesa sa mga persona na nagsasaray ninda baril sa isinagibong operasyon kanda kapulisan kanda Banuan kanda Baaw, Camarines Sur. Nadakop digdi ana suspek dapig bistong si alias Sapong 29 anyos sa residentes kan Sonado sa Barangay kan Santa Elena, Barasa, Nabua, Camarines Sur kung sa ina inian na pinagapa sa erarom sa sarong bayba sa Operation kan Badil dyan sa Barangay kan San Ramon, Baaw, Camarines Sur. Kaso bangging alas 7 na pagkabanggi pinagapaginuta na mismo kan
Chief kan na PNP kada banwaan kan baaw sa paagimani Police Major Engelbert Turaldo pagiriba ana nagkapirang mga miyembros kan PNP anda transaksyon kontra sa nasambit ng suspetsado sa pagbinta kani kada badil na nagresulta kan pagkakaaresto kani ana nasambit ng badil na nakuha kan mga miyembros kan PNP anda subuot yaon sa parte mismo kan Adidas sling bag na kung saan yaon man mismo nakabugtak anda nasabing badil iniyo anda kanda kapkapan pa kan mga miyembros kan PNP nakuha pa sa iya iyo mismo anda 500 o 5,000 pesos na iyo ang ginamit sa baybasa money asin duwang sadit na plastik sachet kalibre 45 na may bugtak ni na magasin ana kumpiskar kan mga miyembros kan PNP mantang ang droga inaabot sa 0.5 grams ana kulimbat kan mga autoridad na nagkakantidad man 3,400 pesos ana sambit ng suspect pati ang ebidensya yaon ang unyan sa kamot kan mga autoridad ang suspect sasampaan ng kasong pagbalga sa illegal possession of firearms asin mad illegal na pagsaray kan na droga. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:26 ang oras yatong unyan. Tiginaw man mga kamati bang mga paguran ang nakunang parte ng Pilipinas. Uli sa palagos na pagdanay ka Northeast Monsoon o Amihan, shear line as in easterlies, sabi kang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Service Administration o Pag-asa. Sa listahan kang Pag-asa, nakulang dyan sa madraning madaraan shear line o ang linya kung saan nagusumpungan ang mainit asin malipot na duros. Ni maragom na kalangitan na may kaibara na warak-warak na paguran asin pakinakuldur sa Bicol Region pati naman sa Northern Samar. Igalaw man madranin na malipot na duros. Sabihan, asin maragom na kalangitan na may kaibara man ang mga paguran ang Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Aurora, asin man Quezon. Para gusto mong pinapalikay mga residentes sa mga lugar, uliman sa posibleng pagbaha, pagtiris din daga o landslide, kada magkakaiguan ng katamtaman sa kud, sigidong makusog na bagunas nin uran. Mientras tanto, sa katakod na bareta mga tugan sa pinakauring weather forecast manggang Pag-asa parang unyan aldaw, ang shear line ang panagos makakapiktar sa eastern section kan southern Luzon, northeast monsoon man. Makakapiktar sa nagkatarang parte kan Luzon, asin intertropical convergence zone, makakapiktar sa Mindanao. Uli kani ang Quezon, Marinduque, Oriental Mindoro, asin Bicol Region. Panagos makakamati ni baragom na kalangitan na may warak-warak na paguran, pagdaguldul asin pagkikilat na. Posible man magkausay ni mga flash floods asin landslide, tarakon minsan katamtaman sa good sigidong bagunas ni uran. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa ibang bareta, arog ni Mary Grace Piatos, mayo sumot birth record sa database ng Philippine Statistical Authority ang 1,322 na nag-receiving 500 million pesos na confidential funds kang Office of the Vice President. Sigun ki National Statistician as in Civil Registrar General Undersecretary Claire Dennis Mapa, iniagi resulta kang girimong paghahanap kang PSA bilang kasimbagan sa kaganan kang House Committee on Good Government sa bagi kang chairperson si Congressman Joel Chua na verifikaron ang 1,992 pangaran na nakalista sa confidential funds kang OBP. Sa 1,992 pangaran, 1,456 ang mayong marriage records, as in 536 may posibleng match, 1,593 mayong death records, 399 ang posibleng tuminugma, as in 670 ang most likely matched. Ang mga pangaran basado sa mga acknowledgement receipt na sinubiter kan OBP sa Commission on Audit tangaling tawan rason ang paggastos kani kan confidential funds poon Desembre taon 2022 sa good taon 2023. Huli kani sigong Kichowa, lalong tumilindi ang pagduda
Nagibo-gibo sa lamang kang OBP ang sinabit ng mga pangaran arog kang kontrobersyal na Mary Grace Piatos. Inot naman na hinanap kang PSA ang 677 na pangaran na nag-receiving 112.5 million pesos na confidential fund kan DepEd sa sinabit ng bilang 405 ang mayong birth record, 445 ang mayong marriage certificate, asin 508 mayong death certificate. Nakuha ang atensyon ka mga listener kay Mary Grace Piatos, hulita kapangaran ini kansalong restaurant asin brand ni potato chips na mayong record sa PSA. Ang pangaran man ni Kokoy Villamin nagluwas sa AR kang OBP asin DepEd, pero magkaiba ang perma kani arog ni Piatos mayong record man sa PSA si Villamin. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang. Eksakto alas 5:00 ng pag-aga. Ang mga balita sa Kakampi Network News mapadagos sa ido po na ang tabayaran ngunyan. Live sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Rinconada, sa 99.3 sa KM Kakampi Partido, Sidman sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Good morning sa mga papuruli na, si mga nagsirimbang gabi. Ingat-ingat and duman po sa mga biyaheros. Kadako naman ko nasa batan, mga motorsiklo, trimobile, mayo mga ilaw. Kaya atensyon sa Philippine National Police. Pakidarakop ni mga siging daralagan na mayong ilaw, mayong stoplight, mayong headlights, mayong signal lights. Delikado sa mga biyaheros kung yan amin na pagkaga. And sa mga nag-aabang kan maarabot ngunyan hali sa Metro Manila, panaog sa Bicol, arog kan dating sitwasyon mga tugas sa may parte kang Quirino Highway at talaga pong may problema na bulos kang trapiko sa lugar, huli kang apura kang mga reblocking, dati titipon po ang mga bihikulo, kan mga palaog asin paluwas sa probinsya kan Camarines Norte, lalo na sa may parte kang Dait, huli po kan nadanyos na porsyon kan tinampo sa may parte kang Basud, kaya na pwede maglusot ang mga bihikulo from Santa Elena sagud sa pinaka-sentro kan Cam Norte and Dait. Kaya kayo po nito maglikaw sa may parte kang Quirino Highway, via Sipokot, pasiring sa Dait, vice versa. Papadago sa mga balita sa Kakampi Network News sa Atyan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Karang talikod na Oktubre 31, iniharayo sa ideal na populasyon kang prisuan na nasa 33,325 na nagpapailing ni pangaipo para sa mga nakdang tangaling ma-decongest ang mga prisuan. Sa sang mensahe pinaabot ni DILG Undersecretary Serafin Barreto Jr. na tinawan doon ni Rimulya ng na-update na IRR, mga katabang sa salong mas makahustisyang sistema kang hustisya na mataon ng pagkakataon sa mga PDLs na paliputon ang sa mga sentensya kung ipapailinda ang magayon na pag-uugali basado sa mga provisyones kang ley. Kumpiyansa si Rimulya na ang binagong IRR madala ng mga pagpapakaray sa kondisyong ka mga persoan asin masiguro ni hustisya asin na ipapautob ang ley o ang patas asin inklusibo. Ang mga bagong patakaran mautondalan sa masalangkaw na transparency sa pagtataon ng good conduct time allowances asin pigadauman makatabang ang sistema kan single karpeta kan BGMP tanganing maantabayanan ang mga allowance asin maparikas ang tamang pagpapaluwas ni mga kwalipikadong PDLs. Dagdag parigdi anday parang nalayon na desisyon kang Korte Suprema na mga nakastigo ni mga makangirhat na krimen dapat man makikinabang sa mga benepisyo kang GCTA. Gustong itunod ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang paggamit ni makabago asin science-based na solusyon sa disaster response tangali makasabay sa angat kang panahon. Sa ika-24 Gawad Kalasag National Awarding Ceremony, tinawandong ka Presidente ang importansya ka nagos-dagos ng pagpapakaray kan Disaster Risk Reduction and Management asin inaalok ang National Disaster Risk Reduction and Management Council, mga ahensya sin local government units na magtarabangan. Sigun sa Presidente, dapat nakakasabay na ang teknolohiya para sa panagos na pag-asenso asin pagsimbag sa mga problemang kinakampang kan Pilipinas. Apura kayan, bilang individual,
importanteng tataong magsunod sa mga plano asin estratehiya para sa sariling seguridad asin para man sa komunidad. Ang mga inisitibong ini susog sa Build Back Better strategy kang gobyerno para sa recovery asin man rehabilitation. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:44 ang oras kunyan sa Pilipinas. Sa bulan bago ang pagpuon kang termino ni US President Donald Trump, naghanda naman ang siyam na konsulado ng Pilipinas duman sa Estados Unidos para tabangan ang mga undocumented na Pilipino na gusto magpuli sa Pilipinas. Sigun Kinoyo Consul General Sinin Mangalili, preparado sila magtabang sa mga Pilipino na maapektuhan kan mass deportation asin bagong immigration policies na pigilauman ipapautob sa papabuton na paglawag kang administrasyon ni Trump. Nagtagama man ang Department of Foreign Affairs din pundo sa pagi ding assistance to nationals section ng kada konsulado sa Amerika para asumiron ang plane tickets ng mga undocumented Filipinos na gusto nang makapuli sa Pilipinas. Dagdag pa ni Consul General Mangalili, preparado man ang sa mga staff para iproseso ang kinakaipuan ng mga dokumentasyon sa mga Pilipinong gusto magpuli. Siniguro man niya na sa mga undocumented Filipinos na mayo silang rason para matakot asin magdulok sa konsulado. Sigun man sa Department of Migrant Workers, iguang 370,000 o 370,000 na mga dokumentadong Pilipino ang presenteng nag-i-star sa Amerika. Kadaklan sa mga Pilipino asin mga Filipino-Americans makukuha sa California, Hawaii, New Jersey, Texas, Illinois, asin man duman sa Washington, D.C. Kakampi Network News. Oras siya ito kunya matugang alas 5:46 ng pag-aaga. Paliganta mga bareta hari sa luwas ang gunang barangay kan Pakol. Dahil ma-embargo ning buga kung gagamiton pang agrikultura. Anong buga? Aramo niya ito sa report magali kay Maiko Garcia. Maiko. Dahil ma-embargo ang Barangay Council kan Pakol, silot kinaga ka mga boga na pigagamit ka mga paroma sa lugar. Ang boga sarang improvised explosive device na konsideradong bawal na gamiton lalo na kunya na holiday season alagad. Sa paliwanag ni Kagawad Jerry Aspe, pamayo kang Barangay Committee on Agriculture kan Pakol, ang boga po pwede kung gagamiton sa aktibidad na agrikultural. Ang boga sa mga methods na ginagamit sa kaumahan, pambugaw sa mga gamgam na nakakakrear ng danyo sa mga pananom. Preparado man subot ang konseyo na mag-embargo ng boga kung bako naman for agricultural purposes. Imbis ginagamit ang pagpapabutok in preparasyon sa Pasko bagong taon. Peligroso ang boga o inassemble na PVC. Nilalaganan niya miniature alcohol dangan papasabugon gamit ang ignition switch o tip-toter kaning lighter. Benepisyaryo ini kontra gamgam, lalo na kung harvest season, alagad peligroso kung gagamiton, lalo na kan mga aki. Kung iyan gagamiton na sinahiling sa kan mga aki na pagkakawatan na sin makakapekto sa salud, asin na makakapekto sa ibang mga tao, kakulawan ang posibilidad na pwede tayong kumpiskaron. Parte ka mga pahayag ni Kagawad Jerry Aspe, kan Barangay Pakol, Syudad Ganaga, dagdag na bareta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, matugas sa rumah ng 53 anyos na lalaki arestado sa piglansan na drug bypass operation ng mga otoridad duman sa Manuaan kang Baaw, Camarines Sur. Report haliki Junel Cuba. Junel. Dahil nakasalbar anda sarong 53 anyos na lalaki matapos na ni anda madakop kan mga autoridad sa inilansar na drug bypass operation kan PNP duman sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Ginibo anda drug bypass operation alas 6 ninda pagkabanggi sa Zona 3 San Juan na Baaw, Camarines Sur kan nag-aging Sabado. Anda suspek digdi pinagabisto kan mga autoridad na iyo si Noel Butin Idilima
53 anyos mayagum, mayo nin trabaho residente kan Sonatris kan Barangay San Juan sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Sarong miyembro kan PNP ang nasugo na iyon magsagin-sagin na pusher buyer para magbakal nin shabu o makipag-transaksyon sa suspek sa kantidad na 1,000 pesos digdi matapos na magribayan kan kwarta asinman kan na droga. Piga ramalan na ang suspetsado kan mga pagiribang mga miyembros kan pulis matapos na magtaunin sinyal ang pusher buyer na saruman ng miyembros kan na PNP. Nakwa sa posisyon kan na nasambit ng suspek iyo mismo and anong gabos na pidasong Hetzel transparent plastic sachet na naglalaman ni na shabu asinman kadakol-dakol na mga draga para pernalyas na yaon sa iyang posisyon na bawi man sa suspek. Iyo ang kantidad na 1,000 peso na pinaggibo sa draga bayba sa operation. Ang suspek na nakakulungon yan sa hipatura kan pulisya sa Banwaan kan Baaw, Camarines Sur. Mantang ang nakuang ebidensya nakatalaan na darahon sa crime lab sa PNP Provincial Office kan Camarines Sur. Ngunya na aga, sasangatan maninining kaso na pagbalga sa Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Kakampi Network News, Jonal Cuba, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras yato ko dyan batugang alas 5:50 rin pag-aga, 6 minutos na lang antes mag-alas 6. Balik kita sa iba pa detalles ng mga bareta. Inalok ang Civil Service Commission ang mga skilled workers sa Pilipinas na mag-apply sa nagkapirang posisyon sa gobyerno. Sa ipinaluwas na pahig ng ahensya, ang mga karpentero, tobero, elektrisya na sinibapa ang pwede matawan ng Skills Eligibility Category 2 na dahil makuha ng anuman na examination. Ang pagkuha ng daning eligibility basado sa Civil Service Commission Memorandum Circular Number 1 Series of 2013 kung saan nakapanaman na ang kwalipikasyong kanagkaparang individual pwedeng daibase sa written examinations. Pwede man mag-apply mga automated mechanic, heavy equipment operator, laboratory technicians, shrine curator as in draftsman skills eligibility. Totoo ni, aram nindot, daog ka mga foreman, ang mga baguhan na mga civil engineer sa pagkonstruir ng harong, as di ba pa mga construction projects, daog lamang sinda sa kwintada kan estimate ka mga materialis sa kakapusugan kan mga planong pagkonstruir ng mga harong o mga building. Kaya tama ni, good news ni, salado ka mga skilled workers niya to na mas may kakayahan kisa duman sa mga nagdepende sa mga libro, asin may mga titulo, asin may mga tultol na eligibility halos sa Civil Service Commission. Sa iba pa mga bareta niya to kunya sa Senado Nacional, piglido ni Senador Sherwin Gatchalian na mayo sa diskresyon o desisyon ka mga senador as mga kongresista ang paggamit ng ayuda sa Kapus ang Kita Program o AKAP. Paliwanag ini ni Gatchalian kung saan dawa isay sa mga legislador pwede mag-refer sa AKAP kan Department of Social Welfare Development. Alagad dapat masisiguro na laog ini sa guidelines para maka-provincial kan tabang gikan sa AKAP kay puan mas pa sa minimum wage earners ang ganansya o day maapod na direktang tiyos. Sigun pa sa saya, ang DSWD magraray ang masara mabusisi asin marisibi kun laog sa benepisyaryo kan AKAP ang mga pig-refer ka mga senador asin kongresista. Dagdag pa kan senador, executive budget ini asin ang ehekutibo magraray ang mapanawas kang guidelines, rules asin disbursement kang budget asin bako ang legislatibo. Nangapunan si dating Senador Pampilo Pig Lacson kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isalbar ang konstitusyon sa pagi kang paggamit kan sayang line item veto power sa 2025 budget bill.
Ini sa taong manggilari kang pagtapya sa pundo kan Department of Education. Nasa rusubot na pagpalgasali, pinawandun ni Lacson na ang pagtapya sa budget kan DepEd. Binabalga sa Article 14, Section 5 kan 1989 Constitutions na nagasabi ng Estado dapat na magtagama ng pinakadakulang pundo sa edukasyon. Pinawandun ni Lacson ang ginibong pagtapyas kan Bicameral Conference Committee sa budget kan DepEd sa 737 billion pesos alagad pinabulusan nin pundo ang Department of Public Works and Highways DPWH sa 1.113 trillion pesos, 12 billion pesos na wala na pundo sa DepEd pagalis sa 748.6 billion pesos. Binawasan naman ang budget para sa Commission on Higher Education na State Universities and Colleges. Disgradong intero sa Education Secretary Sara Engara sa ginibong pagtapya sa Kampaycam members sa propwestong pundo kan sayang opisina para sa taon 2025 na binawasan ng halos 12 billion pesos. Imbis na dagdagan, tinapisan pa subot kabaliktaran sa nakaugalian kang Kongreso. Oras na binubusisi ang budget kan Bicam para sa sektor kan edukasyon. Sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol dyan sa lado nasyonal mga tugang, nahiling na o sa nagluwas na sa sunong pag-aadal anday pigadauman na potensyal na benepisyo kan malalang COVID-19 infection ang mapasalit ang cancer tumor. Inibasado sa ginibong pagbubusisi sa mga kino na pigpublikar sa Journal of Clinical Investigation kalendarikod na Nobyembre 15. Nailing na ang genetic information halis sa virus na nagdadala ng COVID-19 o binabot na sa immune system na naggibo ng mga special cell na may inapod na anti-cancer. Ang mga immune cell na ini, sarong klaseng white blood cell na inapod na monocytes as minatabang sa pagsalit kanang klase ng cancer sa mga kino. Parating ang cancer nagwawarak oras na ang mga monocyte nagtitipon sa sanong tumor site. Ang mga tumor cell pagkatapos i-convert ang mga monocyte bilang mga cancer-friendly cell na sigun sa study lead author na si Dr. Ankit Bharat, Chief kang Thoracic Surgery sa Northwestern Medicine. Ang mga monocyte na ini minatabang na protiran ang cancer cell alis sa immune system na nagtutugot sa mga tumor na magdakula. Alas 5:56 ang oras siya tungon yan. Balikan tamo ng mga bareta halis sa luwas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sarong truck na walang kontrol sa Tambo, Pamplona, Camarines Sur. Mga tindahan sa gilid kan tinampo inarado. Bareta haliki Mike Gravito. Mike. Namugtaak sa peligro ang buhay kan tulong mga persona dyan sa Badoan kan Pamplona, Camarines Sur matapos na mawaranin preno ang sarong dakulang truck asin diretsong biminudal sa mga tindahan sa gilid kan Barangay Tambo dyan sa Badoan kan Pamplona, Camarines Sur. Sa report gikan sa PNP Pamplona pasado alas 10 aga kan sudma kan mangyari ang aksidente sa kalabaan kan tinampo sakop kan Zone 3 Barangay Tambo, Pamplona, Camarines Sur. Pinagbabagta sa buot kan sarong truck na pinagmamaneho kan sarong Raymond Iliotero, 32 anyos, may kasaruan, residente kan Hayina Sur, Amindan, Dumensa, probinsya kan Capiz, kan pagabot sa lugar kan aksidente, ang nasabmit ng truck, ang nawaran subuhot ni na preno, dalan para ini ang mawaranin kontrol, asin duman nagmaniobra ang truck driver kung sa inapagilid siya, asin duman nabudalan ang sarong rolling store na pinagbabantayan kan sarong Leia Porlahe, 30 anyos, may agong residente kan Zona 5, Barangay Tambo, dyan sa Banuan kan Pamplona. Apera kan nasambit ng rolling store, ang tindahan man kan Angel's Burger na pinagbabantayan kan sarong Mariano Carmelo, 30 anyos, residente kan Luba-Luba, duman sa Banuan kan Limanan, Camarines Sur. Ang diretso pang nadagasan kan nasambit ng truck. Maswerte man na ang mga
nagbabantay sa nasambit ng duwang tindahan asin ang truck driver ang dahima na nagsapo nin pagkerido durante kan mangyari ang aksidente. Ang mga autoridad ang tulos man na kapag dalagan sa nasambit ng lugar pinagresponde na nasambit ng aksidente asin ang mga biktima ang pinagaragapan kan nasambit ng mga autoridad. Mientras tanto ang PNP Pamplona ang pinagamanduhan man tulos ang bulos kan trapiko tanganing dahil magkaiguan ng build up kung saan nagdire-diretso sana ang bulos kan traffic buwelo na kapag biyahe ang mga motorista. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. 1 minuto na lang antas magabotang oras na alas 6 ng magaga. Sa mga ultimong bareta ngayon sa Senado Nasional, sisiguron ka Presidential Anti-Organized Crime Commission na sarado na ang gabos na Philippine Offshore Gaming Operators sa Pilipinas sa katapusang ka Disyembre kunyo na taon matapos buhiyo na ang lisensya kan mga naatan at pang pogo sa kasugmang Disyembre 15. Ipinahig ni PAOCC Executive Director Gilbert Cruz na pasado sa record kang PACOR nasa 20 na sana ang pogo kaya may papasarado ini sa katapusang kang bulan. Masabing pun kang Enero taon 2025 mayo ng pogo o ano man ang mga internet gambling license asin na bagi ang mga nagasabi na business passing outsourcing. Nagparigros bago na sila ng inspeksyon sa mga pogo takani maaraban kung nagsunod ang mga ini sa total ban. Sa iba pang ultimong bareta niya tungkol sa Senado Nasional, sisiguruhon man ka Department of Health, DOH, na paragos na makaresibing health services benefits alis sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang mga piyembro kani sa ibungkan bayon maresibing fundo ang hensya sa 2025 budget. Ini patapos sabiyon kang Senado na mayong maresibing fundo ang ahensya sa 2025 huli sa 600 billion pesos na reserve funds kani. Kumpiyansa ang Health Bureau na trabaho kang PhilHealth na bayadan ang gabos na health services ka mga piyembro kani dawa pa mayo ining naresibing fundo sa General Appropriations Act. Sigun kidiway Secretary Teodoro Herbosa, saro sa Board Chairperson kang PhilHealth, ang benefits kang gabos ng mga inpatient, outpatient, kabali ang special benefit packages na piga-alok kang PhilHealth dapat masimbagan kang ahensya. Sa record kang DOH, ang total benefit expenditures kang PhilHealth kang 2023 subrikat sa 74 billion pesos. Mientras tantong kang 2024 man, ang total expenditures kani on Enero sundong Setyembre subrikat sa 135 billion pesos. Asin na nagganansyaban ang ahensya ning 463.7 billion pesos kan 2023. Ultimong bareta sa Senado Nasional, inumaw kan Kamara de Representantes ang bagong loan facility kan Land Bank of the Philippines para sa mga pensyonado asin empleyado kang gobyerno para dain na magpatol sa 5-6 sa mga ini sa panahon kang emergency. Kumpiyansa si House Committee on Labor and Employment Chairperson Congressman Fidel Nograles na makatabang ang pension and emergency relief loan facility kan Land Bank sa mga pensyonado asin empleyado kang gobyerno na kay puan mangutang. Sa rarong kang programa, pwede mag-utang ang mga kwalipikadong pensyonado asin empleyado kang gobyerno ning 20,000 pesos sagod sa 100,000 pesos. Asin ang interest rate 10% kada taon harayo sa 20% kada bulan na ipinapatong Kambumbay sa 5-6. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras ngunyan mga tugang alas 5:02 ng pag-aaga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News maparagos sa tiyan. Makiba niya to mga baretang halisa sa ito'y mga Kakampi nga radyo. Mga baretang tinipon kan DWEB FM Kamsur sa Ringgonada. Magaling sa 99.3 KM Kakampi Partido. Asin haliban sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Mga baretang sa inong padagos na antabayanan on-air online. Ngunyan pong aldaw na Lunes, 16 na kan Disyembre taon 2024. Mabalik kami at yan. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News.
ang mga disadvantages and displaced workers sa siyudad din Iriga ng karasibikang tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers payout na nangyari sa Iriga City Sports Center, Santa Cruz Sur, Iriga City. Ang programa na may katuyuan na tawan nin halipot na termino ng pag-empleyo ang naging posible sa pagikan fundong kantidad 3 milyones pesos gikan sa defuntong pamayukan Regional Office kan Department of Labor na si Zenaida Angara Campita sin ang dagdag na 1 milyon de pesos gikan kay Senator Francis Tolentino. Ang kolaborasyon kan DOLE asin lokal gobyerno kan Ciudad de Nirga nagsiguro na mga programa aron kan tubad ang talagang abuton ang mga magkakanong mga beneficiaryos asin magtawnin inapod na kakayahan ekonomika kan mga pamilya na apektado kan na problema mo niyan sa paghanap ng trabaho. Ang inisyatibo katakod man kan kamabutan kan lokal gobyerno na mataawanin na poder at mga namamanuan asin pinaglalaw na mapadagos sa pagtao o kaya pagtao ng tabang sa mga komunidad para makabawi asin ang mga ini mag-asenso maski para papano sa mga masunod pambulan. DWEBFF Rinconada Kampibo Network News. Dagdagan tan bareta sa lado lokal yaon sa linyas Erwin Del Castillo. Congressman Migs Inter-Organizational Basketball Tournament, formal nang binukasan ang torneo kan aldaw na Sabado, petsa 14 kan bulan na Disyembre sa Banwaan na Bato. Ang Congressman Migs Inter-Organizational Basketball Tournament, hinaman kan mag-aramang Villaferte, sa pangingat kan ama kan Team 1 Camsur, Congressman El Rey Villaferte, asin ni Governor Luigi Villaferte, kaibanan ang kongresista kan Rinconada na si Congressman Migs Villaferte, asin ang aspirante kan pagka-alkalde kan Team 1 Bato, Honorable Enric Dangkalan. Ang Inter-Organizational Basketball sa Banwaan na Bato, pinagpartisiparan kan dosing teams o grupo nin mga parakawat nin basketball sa Banwaan. Mga darakulang papremyo ang mga nagkahalak sa mga team na manggagarana sa naunambitan ng torneo sa Banwaan na Bato. Para sa Kampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, kakampi mo. DWEBFF Rinconada Kampibo Network News. Mientras tanto sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, nagpaluwas na kan pinaka-latest development sa patrabaho sa Juarez Beach si Congressman Mix Villaferte. Sigun kay Congressman Mix Villaferte, sa iyang pinapasalamatan ang DPWH asin sa mga mahigos empleyado kan departamento na pinapamuhan ni District Engineer Leopoldo Pauls Barrela na pun kan madanyaran kan maging Christine Juarez Beach sa sinibakong mga tinampo dahil na nagpundo sa pag-construir asin pag-irahay kan mga nagkadaranyaran kan bagyo. Sigun kay Congressman Mix Villaferte, mentras sa nagpapadagos ang pag-irahay kan tulay asin ang pagpahiwas sa 4 na lane, target man kan opisina ni Congressman Mix Villaferte na Marso 2025 daw ang two-way crane bridge ang pwede nang maagihan kan mga namamanuan. Good day to all. Nandito po kami ngayon sa inspection sa Juarez Bridge na kung saan tuloy-tuloy na po ang patrabaho dahil sa pagwasak ni Bagyong Christine sa Juarez Bridge. Bilang congressman po ninyo, sinigurado po natin na agaran po itong may patrabaho ulit at hindi lang rebuilding kung hindi expansion. Kung dati 2-lane ang Juarez Bridge, this budget will be 4 lanes para mas maluwag ang daloy ng trapiko from Baao to Iriga City. Bilang congressman din po ninyo, tinutulak ko po lagi ang DPWH. They are targeting a March 2025 deadline kung saan ito passable na via temporary greenway. So yun lang po, abangan po natin yan. God bless us all. Parte kan latest development na pinagpaluwas si Congressman Mix Villaferte sa patrabaho sa Juarez Bridge. Ninhuli kani dahil manalingawan kan Kongresista kan Rinconada na pasalamatan liwat ang Department of Public Works and Highways si Speaker Martin Romualdez kan Kamara de Representantes asin mismong si Presidente Bongbong Marcos Jr. DWEBFF Rinconada Kampibo Network News. Yan pa video ng mga barata halidig sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Desena. Good morning. Salamat, Benny, ka mga bareta sa mga pagkiriwala dyan sa DWEB FM Kamsur. Mientras tanto, alas 6:15 ang oras siya ito kunyan. Isunod na mga bareta magali duman sa partido sa payakan KM Kakampi Partido. Ang kabalta sa mga bareta duman si Rene Orellosa. Partido. KM Partido Kakampibo Network News. Mabalot sa kakamping Juno yung mga bareta kadigdi sa KM Kakampi Partido.
Mayo pa nga aprobado nga budget ang lokal na gobyerno kana banuan din sa Siruma, Camarines Sur para sa taon 2025 mantang na proponido nga presupuesto para sa masud na taon. Ang yaon pa sa Committee on Finance and Appropriation sa Sangguniang Bayan kana Siruma, Camarines Sur. Sa pagulay kay Consuela Floresa Antibola, pamayo ka na sinambit ng komite. Nasa likod ka na pagkakatraso sa pag-aprobar ka na proposed na 2025 annual budget kan LGU Siruma. Nagtatutubod si Consul Antibola na naproponido nga 2025 budget ka na sinang banuan at maaprobaran antes na magtapos ang taon na presente. Sa ngudyan pinagalat na lang ka na Committee on Finance and Appropriation ang kasimbagan ka na Civil Service Commission Regional Office 5 na kabase naman sa siyudad ni Legazpi. Dapit sa sendang kiha sa proposed sa budget sa opisina ni Alcalde Karina Pulinga na igwang pinagtagaman na fundo para sa personnel services in connection sa plano kan lokal na ekutibo na magnomra nin mga permanenteng empleyado sa lindong ka na sa iyang departamento kaya man na opisina. Sa banuan ka na Siruma, Camarines Sur sa mga nakalis na taon na nagkakaigwan ng pagka-atraso sa pag-aprobar ka na taon na budget mantang ang alkalde sa iyang pinag-proponer na budget halos sa tanggalanan ng fundoan Sangguniang Bayan na mayoriyan mga biyembro ang bakod niyang mga kalyado sa politika. KR Partido, kakampi mo, Network News. Sa iba pa na barata banuanin na sa Jose, Camarines Sur, nagindang matrangkilo sa primerong simbang gabi. Nilo Oriana sa barata. Naging matrangkilo sin matuninong ang primerong daw sa pagsilubrar kan simbang gabi sa nagkakaperang banuan sa laukang partiderya sa banuanin sa Jose, Camarines Sur basado sa mga nagkakaperang miyembro kan PNP sa Jose na nakamtahan kang kakampi news sa bagong amay na pagkaaga. Subot matuninong asin matrangkilo ang sa inang banuan sa primerong simbang gabi mantang mayo man suboting ano man ang mga untoward incident o mga pangyayari ang na-report asin man na-record sa indang blatter book susupa man digdi daw na dagsaan mga parasimba kung sa insagkod mismo nga isaluwas kong simbahan dagmang ang mga parasimba iyan sa tao mang kampagbagunos ng ulan alagad ini ang nagkakapelang o kung saan nagkakapelang minuto sa naman na nagbagunas ang ulan na alagad bayo man subot sindang nanotaran ni na nagpapasaway dakulang bagay subot ang sa indang ipiglatag na siguridad urog na ang pagpapakuriyat ng mga uniform personnel sa mga hararani sa simbahan iyan tangani na daig makagtibo ni mandata ang mga pasaway asin man maraw sa elemento kang sosyedad sa banuanin sa Jose Iguanin duwang simbahan na nagkukondusir kan simbang gabi kung saan ang sarudigdi yung St. Joseph Shrine sa kasentrohan kan sinambit ng banuan mantang ang saruman iyuman ang Santo Padre Pio Paris duman sa Barangay Sabang kung saan man may pag-iribang ang subot sindang nakabugtag na ilatag asin nakabugtag sa sinambit ng destinasyon na mientras tanto laing ka pagpapakuriyat ng mga uniform personnel ang iba pa subutin ng pag-iriba ang nagrekorida man sa mga hararan sa mga pagtaraid ng mga barangay sa paaykan sa indang mobile patrol iyang tangan isa ng masigurong matuninong asin matrangkilo ang sinambit na banuan. Dagdag na barata sa lado lokal para sa kakampi ng Network News. Ako man si Nilo Oriana, Maraynaga. KR Partido, kakampi mo, Network News. Dalawang babae arestado sa kasong estafa sa banuan ka na sa ngay Camarines Sur. Dads Brado sa detalyas kan barata. Arestado ang sarong babae sa isinagibong manhunt operation kan mga operatiba kan sa ngay Municipal Police Station katuwang ang Camarines Sur 2nd Provincial Mobile Force Company sa Zona 1 Barangay Patatinan sa ngay Camarines Sur. Bandang alas 11:29 agad kanakalis na Disyembre 14 taon na presente. Ang suspect Tigbisto Sarias na Rosy 50 anyos asin residente kan sinabit ng lugar. Ang nasabing suspetsado ay narestado sa visa kan mandamiento de aresto para sa kasong estafa kana on may criminal case number TIDAS-4590 may pinag-rekomendar na piyansa ang kontineng kantidad 34,000 pesos na ipinarwas ni Honorable Arnold Carido, presiding judge kana RTC FIFA Judicial Region Branch 17 na Tabaco City na may pitsang Agosto 23 taon 2007 sa presente ang sinambit na suspetsado nasa pangatamang kan PNP Sangay para sa magkakaligong disposisyon. Para sa kakampi nito, Qs, Dadza Prado,
kakampi mo. KM Partido, kakampi mo. Network News. Sa ultimong barata na kulang paggatubod ni Bukal Christopher Sinduli ka ng mga barangay Provincial Federation na President na napiridian sa barangay Asin Sangguniang Kabataan gigibon sa taon 2029 arog ka na pinagtutunod sa Kamara ba Asin sa Senado sa ginibong Christmas party kan liganin mga barangay sa Camarines Sur sa Sarong Hotel sa Kalabahan ka na Magsaysay Avenue kanal daw nin Sabado. Sinabi ni Bukal Christopher Jacinto na dakulang posibilidad ng nasambit na measure na gibuon ng 6 na taon ang termino kan mga barangay official siringman sa Sangguniang Kabataan mantang na proponedong bill ang aprobado naman sa Kamara Baha na mismong si Speaker Martin Romualdez ang kagpadrino sa pagpapalawig sa termino kan na barangay Asin Sangguniang Kabataan officials mantang sa Senado. Ini ang pinagpapadrinuan man ni Senadora Amy Marcos na iyuan na pamayo kana Committee on Local Government o Local Government na konsain na ang sinambit na measurean palagos pang pinagdideribatihan sa sinambitan ng komite. Sinabi pa man ni Liga ng mga Barangay Federation na President Jacinto na ang lakdang nanikan Kongreso mataunin awad-awad na panahon sa mga barangay officials, siringman mga Sangguniang Kabataan na maimplementar ang proyekto asin mga mga programa na dai mapipikiti sa panahon. KM Partido, kakampi mo. Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan ka ng mga barata. Gikadigdi sa KM kakampi Partido na nagatod sendukan mga barata. Ang sinupong lingkod, Rene Orellosa, Babalos, good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 6:23, oras siya tungon yan. Pagano naman sa partido, isunod na mga baretang tinipon kan BBS FM sa Naga City. Ang kaibaran naman sa mga bareta si Junel Cuba. Junel. BBS, basta bareta, sigurado. Salamat tabi kakamping June. Uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Peglinaw ngunyan kan liderato kan Philippine National Police ana rason kung taano ta nagkakaigwan ng grabing pagkakagurumok asin pagkaabala kan bulos kan trapiko dyan sa Banwaan kan Lupi asin man Banwaan kan Ragay Camarines-Sur poon pa kan nakalis na simana sa Gunyunyan iano liman kan rason kan pagkakaigwan ng tulong landslide na nangyari sa barangay kan Bulawan Lupi Camarines-Sur apuer pa kan gabus na mga bihikulo ng Unyan pamanila asin banda pabikul gabus na nagaaging Unyan sa Andaya Highway asin day na nagaagi dyan sa Camarines Norte. Uli taday na nakakaagi ang gabus na mga bihikulo pasiring duman sa parte kanda probinsya kan Camarines Norte. Uli tay guama ni nangyaring landslide sa nasambit ng lugar. Dagdag pa dyan subuot digdi mga balasubas asin na matagas an payo na ibang mga tsuper na nagka-counterflow sa bulos kan trapiko na nagre-resulta kan pagkakagurumok kan trapiko sa nasambit ng lugar partikular na sa Bulawan Lupi na inaabot nin apat sagkod ng 5 oras kana pagkakaabala sa lado kada trapiko antes na makali sa lugar. Uyan parte kan mga pahayag ni Police Staff Sergeant Prince Fernando vinculado anda mispo kanda PNP duman sa Banwaan kan Lupi Camarines-Sur. Sa barangay Kabutagan kaya sir, ang landslide duman sa sarong side na Kantinampo saka sa barangay Bulawan. Bali tulo po ang one-way tapos dahil man po baga nakakaagi sa Cam Norte ang mga auto ta landslide man duman. Kaya si volume kang auto from Manila, iyawan po itiyo sa to kunyan mag-aagi sa Lupit. Ayo po. One-way sir, one-way. Tapos si iba man na mga driver medyo matagasan po yun, nagka-counter. Kaya nagkakaigwa pong bol-bol na traffic. Barangay Kabutagan po saka barangay Bulawan. Si Kang Bagyo pa ni sir, tapos nagparaoran po baga kang ngunya na si Mana. Naglala po maray siya. Kondisyon kantinam po ta. Ayo po, one way na siya naagian po, sarong kabaak na lang, kaya nagkakaigwang traffic sa Cam Norte man po baga, kaya na nakakaagi ngunyan. Mayo man po, yes sir, mayo pong agian na iba.
Artiyan kan mga pahayag ni Police Staff Sergeant Prince Fernando Vinculado an mispo kan PNP duman sa Banwaan kan Lupik, Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kan mga barata, resibi kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur an award na pinagtao kan DILG na pinaggibo pa duman sa Manila sa national level. Mismong si Mayor Jess Camara an nagresibi kan honra kay baan ang grupo kan Sangguniang Bayan an inot na award an Seal of Good Local Governance Award kan LGU Libmanan, Camarines Sur na itinao kan DILG National kung saan nasambit ng Banwaan award na sa national level. Sigun kay Mayor Jess Camara na orgulyo ninda huli man kan na pagtatarabangan kan mga local government functionaries, National Government Agency asin manda ni Gobernador Luigi Villafuerte asin Congressman Elre Villafuerte, kaya nako aninda ang pinakainot na award Council of Good Local Governance sa national level na itinaukan nakalis na simana duman sa parte mismo kan Manila sa paagi kan DILG. Uya si Mayor Jess Camara kan Libmanan. Kaibanan ko ang miyembros kan Sangguniang Bayan kan Banwaan ng Libmanan. Nag-attender po kami sa awarding po kan Department of Interior and Local Government duman po sa The Tent Manila Hotel. Kaiba po ang nagkakatarang local government unit sa Bicol and digdi po sa Provincial Kamsor and Banwaan ng Magaraw in Libmanan po ang nag-attender naman. Iyo po na imbitara na resibihon po ang kainot-inutan na Seal of Good Local Governance Award kan Banwaan ng Libmanan. Kaya nakaka-proud man po na sa muyang Banwaan under my leadership, pagtatarabangan po kan mga local government functionaries and cooperation din po sa mga national government agencies na yaon po sa Banwaan ng Libmanan, ang opisina po ni Congressman Elre and Governor Luigi. Nakuata po ang pinakainot na award and first time po inasasarong first termer na mayor na nakakuha po kaning award na yun. Kaya dakula man pong kaugmahan, kumbaga kabenji, iyo po niya ang consolation sa mga effort na ginigibutan na makapag-deliver po kita nin good governance sa tuya po mga constituentes. Partiyan kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Apwara kan award sa national level Council of Good Local Governance kan nagtalikod na simana o aldaw kan Webes tinauan manin award ang Banwaan kan Libmanan bilang humanitarian service ang Banwaan kan Libmanan sa national level na itinao kan National Disaster Coordinating Council. Ini ginibumanda sa parte mismo kan siyudad kan Legazpi kana kalis na taon award ang Libmanan kan Gawad Kalasag Award sa regional level. Alagad ngunyan taon award ang Libmanan sa national level. Uya si Mayor Jess Camara kan Libmanan. And katapod kan po kakayan kasuhapon po nasa Legazpi ang sa tuyang Disaster Risk Reduction Management Officer si Dr. Romel Pajardo, kaibanan po ang sayang assistant si Jemuel Guerrero. Dahil na po kita duman naka-attender, inimbitaran po kita kan National Disaster Coordinating Council sa paagi po kan regional office resibita naman po for the first time din na maging Gawad Kalasag for humanitarian service po ang Banwaan ng Libmanan. Bako last year po kami Gawad Kalasag regional awarding, ngunyan po national na beyond compliant po ang naging resulta kan audit kan National Disaster Risk Reduction Management Office. Tiyan kan mga pahayag pa ni Mayor Jess Camara kan Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Ang nagtalikod man giraray na Webes pig-resibi pa kan Libmanan anda saro pang award kung sa na-resibi kani an award kan second category sa Larda Municipality sa Intirong Bicol asin sa Intirong Pilipinas pangsiyam anda Banwaan kan Libmanan sa Outstanding Civil Registrar sa Intirong Pilipinas. Uya pa si Mayor Jess Camara kan Libmanan.
dinadala ko man po duman ang civil registrar. Nag-receive po kita ni second category po sa large municipality sa buong Bicol region and sa buong Pilipinas po sa large category. Number 9 po ang Banwaan ng Libmanan sa outstanding civil registrar in the Philippines. Kaya ngunyan pong maabot na December 21, invited naman po kita kan Department of Labor and Employment. Saro po ang Banwaan ng Libmanan sa ma-receive pong outstanding Public Employment Services Office. No less than po si Secretary Bienvenido Laguesma kan Department of Labor and Employment. Iyo po ang mataukan award sa Banwaan ng Libmanan. So yung mga nangyayari si Mayor Jess Camara kan Banwaan kan Libmanan Camarines Sur sa kadakul-dakul na naresibing award ngunya na taon na puro national level sa saiyang liderato. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, si SPPO preparado sa simbang gabi na nagpuon na kasubagong pagkaaga. Buyet Paderes sa detalye. Preparado na ang lambang ipatura sa siyudad Canaga pati na sa probinsya ng Camarines Sur sa simbang gabi na nagpunta sa bagong maagahon. Siguro kay Lisa Jane Altesa, Piayucal Police Provincial Office, nag-prepare na sa ilang opisina asin nakaigwa na ng deployment sa ilang mga kapulisan kung o kanakaagi pa nga aldaw kung saan nagpuon na kasabaan umagaw ng simbang gabi. Siguro kay Altesa, mayo man ng eksaktong numero na itataon sa ilang tatura sa stasyon para magbantay sa mga simbahan ng huli sa 90% kan sa ilang personnel ang nasa luwas na ng mag-umagawan kung saan bako sa lang sa simbahan nagbabantay asin pati sa mga national highway para naman mamantinir ang marinabulos kan trapiko pati na sa iba pang lugar aron kan merkado asin plaza na dakul ang tao mantan pigigibo ang misa para sa BBS News. BBS Basta Bareta sigurado. Ibabang barata kaso kan illegal trafficking sa Bicol, higot na pinagbabantayan kan DMW Bicol. Daryl Banyas sa detalye. Kinumpirmar ang Department of Migrant Worker digdi sa Bicol na sa presente saro sa mayor na ginagamit sa illegal recruitment o illegal trafficking. Iyo ang online platform kung saan saroan mayor na bidding place ka ini o pansilambit ng insidente. Iyo ang social media. Alagat tiglinaw ni Mary Grace Igia, Information and Liaison Officer kan DMW na digdi sa Bicol Region bako man rampante ang kaso kan illegal trafficking na maabot manindang mantiniron asin mapahatan pa sa paagitan sa indang ginigibong anti-illegal recruitment and in trafficking in person o an airtip seminars. Abiso kan departamento sa paagi ni Igia na antes magtubod sa mga alok na oportunidad na trabaho abroad, pwede ining i-verify mo na sa indang opisina kung diiti mo ang recruitment agency. Pinagdagpakan na DMW na da basta-basta magbutas ng kwarta o magbayad ng placement fee o rugna kung tigahagad na initulos kung da itaman siguradong lisensyadong recruitment agency ang kaulay tangarig daang makalikay na mabiktima ng mga scammers. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan Bareta, pinaga nagpailing ni na puwersa dawa maurahan sa primerong simbang gabi. Boss Oka Isminda sa detalye. Interong tinadtad ni na pulis ang sentro kan na siyudad ni Naga na konsain ini sa primerong banggikan simbang gabi dawa mauran mismo nahiling kan ang BBS sa patrol presensya kan mga pulis maging si City Director Erwin Rebellion yaon ang presensya sa tinampo tangading masiguro na mayo ning anuman na rimalaso asin yaon ang presensya ning pulis na mayo ni na magpasaway sa mga lugar dawa na nga ni mauran ang mga pulis na nahihiling sa kada kanto kan sentro kan siyudad ni Naga kabali sa pinagbantayan ang simbahan sa San Francisco, Barangay Tabuco, Siringman an UNC na igwa naman nin simbang gabi asin ang Metropolitan Cathedral Gabosyan sa sentro kan siyudad ni Naga. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.
Yan tabi kakamping June na an mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampimon Network News. Jonal Cuba, basta barata, sigurado. BBS, basta barata, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel, mga pakilibali dyan sa BBS FM. Oras siya itong kanyang matugang 6:36. Babalik tulos kami at yan para sa mga ultimong bareta. Digdi lang yan sa... Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Kamsur Uptown kung saan ang sinabit ng entradang tinampo masarakbang sa EDSA Highway naman sa Metro Manila. Nayaon na kunyan sa 60% kumpleto kasabay ka ng paragos na konstruksyon kan bagong iconic Capitol Building. Sa Camarines Sur Uptown Global City, ibubugtakman ang pinupunan ng Innovation, Creativity, and Entrepreneurship Academy asin ang Kamsur School of Arts and Culture na mapo naman ang konstruksyon sa Pebrero kan masunod na taon 2025. Uli ka na sinabi ni Congressman Elry Villafuerte na ang nabasado sa master plan kang Global City, pigilaw makrean ng renibong trabaho para sa mga taga-Camarines Sur asin lalong mapabaskog sa turismo. Sa mga bagong oportunidad na yan, dadarahon ka na bagong Global City sa Camarines Sur dahil na kinakaipuan. Magpasiring pa naman sa Metro Manila asin mag-abroad para maghanap ng trabaho, nilulitaan mga investors na mismo. Nahali sa Manila asin abroad, ang babugtak ng investment ning negosyo sa Kamsur Uptown. Sa bagong Global City sa Kamsur, magkakagawa maning lifestyle mall, tourism facilities, education centers, logistic hubs, transport terminal, public park, asin iba pa. Ang plano man na Bicol Central Terminal kan Philippine National Railways, ibubugtak man sa laog kang Kamsur Uptown. Sa uri, siniguro pa ni Congressman Elry Villafuerte na oras makumpleto ini ang paiging ikatulong pinakamayaman na probinsya kang Kamsur sa enterong Pilipinas ang madretsura sa paiging number 1, lalo na pag-abot sa pinakamayaman na may pinakamayaman na asset na probinsya sa enterong nasyon. Ang proyektong Kamsur Uptown Global City formal na ilalansar sa raram kalidrato ni Governor Luigi Villafuerte sa bilog na suportaman kan mga kalyadong kongresista sa raram kan Team 1 Kamsur. Oras na makumpleto ini ang proyekto sa Banuang Kampili, Camarines Sur, makinabang man sa mga economic opportunities ang mga pagtry na Banuan kabali ang siyudad kan Naga. Mientras tanto, intero nagrurukiyaw ngunyan ang lampas 7,000 na mga empleyado kang Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur matapos na i-orunsyar ni Governor Luigi Villafuerte ang 20,000 pesos na Christmas cash gift sa kada empleyado durante kan gibon ang sa indang General Christmas Party. Sa binsay kan hubi na gobernador, pinapasalamatan kani ang mga empleyado sa mga triumpong nakamtan kan gobyerno provinsyal kan Camarines Sur. Uliman sa ipinapahiling na suporta aral daw kada bulan na namamati ang pagpadangat sa sayang liderato. Asin na bilang pagdagdagman kan ubalos kan pagpadangat sa iya, mataw siya ng 20,000 pesos na Christmas bonus sa lambang empleyado kang Kapitolyo Provincial kan Camarines Sur, magkaswal, job order o permanente. Sa uri pinasalamatan kan hubi na gobernador ang mga empleyado na kun mayo ang mga ini dahil man matrayumpo ang sayang lidrato tanganing makamtan ang mga pagbisto, lalo na ang pinakahuri na ang Camarines Sur ikatulo sa pinakamayaman na probinsya sa enterong Pilipinas. Bareta na sa luwas kang Pilipinas ngunyan. 5 migrant ang kumpirmado na gadaan, mientras tantong 40 ang na-report na paragos na pinaghahanap ng mga otoridad matapos luminubog ang barotong nalunadan ka mga ini duman sa Crete, Greece. Mientras tanto 39 man ang nasalbar. Ang baroto luminubog mga 12 nautical miles
sa Sursulno pa na parte kang Crete, harani sa isla kang Gabdusa. Nagkukursinaling may iwasan na operasyon ang Coast Guard sa Greece gamit ang mga sasakyang pandagat asin man pang-airi. Ang inot na lawas na anuparan, kasubang pag-aaga asin sarong migrant van ang dinala sa ospital sa Chania, Crete, kung saan siya ibinalyo sa intensive care unit. Ang tradyang ini, partikan mas maiwas na paglangkaw kan bilang ka mga migrants na nag-aaramo sa Greece, kung saan 25% na tinaas kaningo na taon, kabali ang 30% ng paglangkaw sa mga nag-arabutan sa mga isla sa Sursubangan na parte kan Agiedan. Mga tukang iharap po mga baretang sinulan tabianan sa Kakampi Network News, gunyang pong aldaw na Lunes, Disyembre 16 taon 2024, araw ka sa tuyang sinabi sa Christmas countdown. Lampas 8 aldaw na lang, anata na bago po ang selebrasyon ka sa tuyang Christmas ngunya na 2024. Sa pagkarang ka mga nakatuman niya sa pagkatod ka mga bareta, mga pagkiliba halis sa DWEB-FM Kamsur dyan sa Ringgonada, sa KM Kakampi sa Partido, asin man sa BBS-FM sa Naga City. Halibang po digdi sa studio kan Kakamsu o sa Kakampi Kamsur online sa Naga City kay Barang ko si Ken Palma sa Rado Technical. Ini po si Jun Bernas, mabalos ka sa pagkantabay. Good morning, Kamsur. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. KM Kakampi. Kakampi. Kakampi Kamsur. PBS